Isang timeout kaagad ang itinawag ni Coach Gibo kahit pa lamang sila ng 4 na puntos sa laro. Ito nga ay para mapigilan ang momentum na ginagawa ni Ricky Mendez. Isa pa, nais na rin nga niyang ipasok ang kanyang defender na itatapat dito. Makikita nga ang pasimpleng paglayo ni Larry mula sa tumayong si Dennis. Si Velasquez nga ay napaseryoso naman nang ngumiti sa kanila si Ibon. Ngiting pilit ang ginawa ni Dizon at Velasquez dito. Magpahinga ka muna, Michael, sabi nga ni Coach Gibo na kaagad na tumango. Ipagpatuloy lang ninyo Neil at Larry ang plays na ginagawa ninyo. Iyong switching, huwag ninyong kakalimutan at mag-ingat kayo sa steal ni Mendez. Hindi porket mas malaki kayo ay may advantage na kayo. Mabilis ang kamay ng isang iyon, kaya agad ninyong itaas ang bola o ipasa kaagad. Dagdag pa nga ng coach ng Bako na napatingin din sa kalbong si Murillo. Sorry coach, wika nga nito at isang munting ngiti naman ang tugon ni Coach Gibo. Pagkatapos nga noon ay nagtayuan na nga muli ang mga players ng Bako para sa muli nilang pagpasok sa loob. Pumasok na nga si Ibon, natatawang wika ni Baron. Naligo kaya iyan? Kita naman ninyo, nilalayon din ng mga teammates. Natatawang wika naman ni Trey. Mula naman sa bench ng Mansalay ay makikita ang pagseryoso ng mukha ni Andrea nang makitang isang bagong player ang ipinasok sa loob. Ibon, defender ito at walang opensa. Sino kaya ang babantayan nito? Tanong ng dalaga na napatingin kina Gerald at Ricky. Magaling na defender iyang si Ibon. Pero noong nakalaban naman namin ang Bako noong isang taon ay hindi naman siya ginamit dahil talo kami sa simula pa lang ng game. Sabi naman ni Valdez kay Mendez na naghanda na para sa pagdepensa. Sino kaya ang babantayan niya sa atin dalawa? Tanong ni Ricky. Abangan na lang natin kapag nasa atin ang possession. Sagot naman ni Gerald na sinalubong na si Larry na pumunta sa left side ng court. Hinarap na nga ni Ricky si Velasquez na kalmadong pinapatalbog ang bola. Kasabay rin ito ay ang biglang pagtakbo nito papunta sa kaliwa. Pagsunod nga ni Mendez ay siya namang pagbangga niya sa isang player ng Bako. Isang simpleng tayo lang ang ginawa ni Ibon at si Ricky ay parang bumangga sa isang pader. Kung pagmamasdan kasi ang katawan ni Dennis Ibon ay medyo chubby ito kung ikukumpara sa iba. Napaatras nga si Mendez matapos iyon at isang mabilis na switching ang naganap. Si Salome na nga ngayon ang defender ni Velasquez na nakaramdam agad ng kumpiyansa dahil kayang-kaya na raw niyang lusutan ang bago niyang bantay. Mabilis na pinatalbog ni Neil ang bola at dito na nga siya umatake. Medyo napaseryoso nga lang siya dahil sinabayan siya ni Salome. Aba, marunong na rin dumepensa ang isang ito, sabi nga ni Velasquez sa kanyang isip. Kaso wala pa rin daw ito sa kanya. Isang pasimpleng tulak ng braso ang kanyang binigay dito. Napaatras si Andrew dahil doon at isang maluwag na espasyo ang nilikha noon. Tumalon nga si Velasquez para tumira ng perimeter shot pero nabigla siya nang humarang sa mukha niya ang palad ni Salome. Nagulat naman siya dahil nakaabot pa rin daw talaga ito. Pinakawalan na nga ni Neil ang bola at sa kanyang paglapag ay napasigaw kaagad siya ng rebound sa kanyang mga kasamahan na nasa ilalim ng basket. Mabilis ngang nai-box out ni Murillo at De La Rosa ang kanilang mga katapat. Ang bilis humarang, sabi nga ni Arjon sa sarili at hindi nga niya madaig sa lakas si De La Rosa. Si Marlo naman ay walang magawa sa kalbong katapatan niya. Nakaharang din nga ang braso nito sa kanyang katawan kaya hindi siya makakuha ng magandang buwelo. Pababa na ang bola. Tumalon na nga ang dalawang malaking players ng Bako. Nakuha nga ni De La Rosa ang offensive rebound at dito na nga napangiti ang manlalarong ito dahil bago pa nga siya lumapag sa ibaba ay nais na rin niyang pakawalan ng bola. Binitawan nga ito ni De La Rosa kaso nang makawala si Magbuo ay mabilis siyang kumilos papunta sa harapan nito. Hindi ni Marlon iniisip kung maaabutan niya ito pero ang mahalaga ngayon sa kanya ay subukang maabutan ng bola bago dumiretso sa basket. Ang team ng Bako sa bench ay napaseryoso na lang nang mahampas ni Marlon Magbuo ang bolang itinira ni De La Rosa. Paanong naabutan mo pa rin? Bulalas ni De La Rosa sa kanyang paglapag at si Magbuo naman ay hindi ito pinansin bagkus ay marahang ngumiti ito. Pero kasabay rin pala ng block na iyon ay sumilbato rin pala ang referee
na hindi na malaya ni Marlon at ng mga players na nasa ilalim ng basket. Goaltending violation, basket counted, bulalas ng referee, at ito rin ang dahilan kung bakit hindi ito hinabol ng mga players na nasa labas ng painted area. Sayang, pero magaling ang ipinakita mong willpower, Marlon. Hindi ka sumuko kahit pa na-box out ka ni Murillo. Sabi na nga lang ni Andrea na napapalakpak na lang sa kanyang mga players. Okay lang yan, nice try Marlon, sigaw rin ni Andrea, at nang marinig naman ito ni Marlon ay parang nahiya ito at napangiti. Nang mga oras namang iyon ay makikita si Ricky na tumakbo na para hingiin ang bola. Pagkasambot nga niya ay medyo napaseryoso siya dahil si Velasquez ay si Salome ang binabantayan at hindi siya. Mukhang ako ang babantayan nitong si Ibon, sabi nga ni Mendez sa kaniyang sarili, at pagdating niya sa harapan ni Ibon ay mabilis niyang pinababa ang talbog ng bola sa kaniyang mga kamay. Matapos ang isang pag-atras ay dito na nga siya bumigla ng abanteng papunta sa kanan ng kanyang defender. Nang makita niyang sumabay sa kanya si Ibon ay doon na nga niya mabilis na pinatalbog papunta sa kanyang likuran ng bola gamit ang kaniyang kanang kamay. Dito niya ito pinatalbog at kasabay ng pagpunta ng bola sa kaliwang kamay niya ay siya ring pagpunta niya sa direksyong iyon. Naiwanan niya ang kanyang bantay matapos ang kanyang binitawang behind the back crossover. Lamang din daw siya sa bilis kaya malaki raw ang chance na malusutan niya ito. Nilampasan nga niya si Ibon, ngunit ang sumunod na nangyari ay marahan niyang ikinagulat. Isang mabilis na pag-atras ang ginawa ng kanyang defender at tumama siya rito na naging dahilan upang mawalan siya bahagya ng balance. Foul ba iyon? Tanong ni Ricky sa sarili at napahinto ang kanyang momentum dahil doon. Sa pagkadelay na iyon ay napalunok naman siya nang si Ibon ay nasa kanyang harapan muli. Itinaas nito ang kanyang mga kamay at doon na nga may kung anong sumuntok sa pang-amoy ni Ricky nang hindi inaasahan. Napangiti naman si Ibon nang parang nakaramdam ng hindi maganda si Mendez. Ikinaseryoso nga rin ito ni Andrea at nang oras namang iyon ay makikita na nga rin ang mabilis na pagtakbo ni Velasquez sa likuran ni Mendez para sungkitin ang bola. "Coach, sa likod mo!" sigaw ni Andrew na hinahabol nga si Velasquez. Narinig ito ni Ricky kaso biglang lumapit palalo sa kanya si Ibon at doon na nga lalong lumakas ang naamoy niyang kung ano. "Hindi ako hihinga," sabi naman ni Neil sa sarili na tinarget na kaagad ang bolang pinapatalbog ni Mendez. Mula naman sa isang tabi ay makikita si Larry na nagdidilim ang paningin. Gusto nitong matawa sa nangyayari pero kailangan daw niyang maglaro ng seryoso. Kasabay ng pagtakbo niya papunta sa kanilang side ay ang paghabol din sa kanya ni Gerald na hindi na raw mabigyan ng backup si Ricky dahil hindi niya pwedeng basta pakawalan si Dizon. Natapik naman ni Neil ang bola at si Ricky naman ay agad na sinandalan ni Ibon para hindi ito makatakbo papunta roon. Makikita naman nga sa likuran na nagdidilim ang paningin na si Mover ang pagtawa ni na Baron dahil para nag-iisip pa raw si Ricky sa kung ano ang nangyayari. Sina Trey at Troy nga ay pulang-pula na ang mukha sa kakatawa. Samantala, makikita naman mula sa mga players ng Puerto Galera ang pagpigil ng tawa dahil alam din ni Henrik ang gawain ng Dennis Ibon na iyon. Makikita nga si Henrik na nakakuyom ang kamao habang nakikita ang player na iyon na isa sa mga kinaiinisan niyang defender. Hindi dahil sa magaling ito, kundi dahil sa ang hirap daw tiisin ng amoy nito. Dapat inaalis na sa roster iyang si Ibon. Maaamoy ko na naman ang botsyog na iyan kapag nakalaban natin. Inis na wika ni Henrik na pasimple namang tinawanan ng kanyang mga kasama. Nakuha nga ni Neil ang bola at si Andrew ay mabilis na hinarangan ang daraanan nito, kaso tumago sa ilalim ni Salome ang bola nang ibato ito ni Velasquez doon. Nilampasan nga rin ni Neil si Andrew at ang mga taga-bako ay napatayo sa tuwa dahil si Dizon ay nasa side na rin kaagad nila. Nakakahilo, parang ang hirap huminga. Ito ang nararamdaman ni Ricky na parang masusuka sa kaniyang naamoy. Nakadikit pa nga sa kanya si Ibon at para raw siyang putumba. May putok ba itong defender ko? Bulalas niya sa kanyang isip at parang hindi niya kayang huminga ng malalim
dahil sa naaamoy niya. Si Coach Gibo naman ay napangiti sa nangyari. Tiisin muna ninyo na kasama si Dennis. Iyan ang secret weapon natin, kaya hindi dapat kayo maapektuhan. Sigaw pa nga nito sa kanyang mga players. Ang paglalaro kasi ni Dennis sa loob ng court ay isang malaking pagsubok para sa lahat ng naglalaro dahil kakalat ang amoy nito. Maging si Coach Gibo nga ay hindi rin alam kung bakit daw hindi nawawala ang bad odor ng player niyang ito na siya ring pinakabata sa team niya na nasa edad 21 pa lang naman. Tumawa naman lalo si Navarro nang marinig ang sinabi ni Coach Gibo. Secret weapon! Bulalas ni Barro na napahalakhak sa nangyayari. Si Mover nga ay napakuyom na lang ng kamao dahil pakiramdam niya ay siya ang pinagtatawanan ng mga siraulo niyang mga players sa kaniyang likuran. Sa side naman ng bako ay isang layup ang pinakawalan ni Velasquez nang linlangin ito si Valdez ng kanyang fake pass kay Larry. Makikita nga rin ng marami si Ricky na tumakbo palabas ng court para makahinga ng malalim. Ikinaseryoso nga ito ng mga taga-Mansalay at si Andrea ay napatingin naman kay Ibon. Parang may ginawa raw ito na hindi niya alam. Nakahinga rin si Ricky ng maayos at nang mapatingin siya sa tumatakbong si Dizon ay nakita niyang nakaipit ang labi nito. Nagpipigil ito ng tawa. Napatingin nga rin si Ricky sa isang malapit na referee at tumakbo rito. Boss, kasama ba sa game ang pagpapalaro ng player na may putok? Bulalas ni Ricky at ang mga nakarinig ng mga salitang iyon ay napatawa ng bahagya, lalo na ang mga taga-bako. Wala namang violation iyon sa rulebook ng OMPL. Bakit sir? Tanong din ng referee at si Ricky ay napatingin kay Ibon na nakatayo na sa side nila para mag-abang sa kanila. Iyong si Ibon boss, may putok ang daya. Bulalas ni Ricky at ang referee naman ay medyo natawa. Tiisin mo na lang boss. Alam na naming may putok yang si Ibon. Kaso wala namang nilabag na rules ang bagay na iyan, kaya wala kaming magagawa. Sabi ng referee na napakibit balikat na lang. Anong problema Ricky? Tanong naman ni Gerald at si Ricky ay parang matatawang hindi ng oras na iyon. Kung wala raw iyong nilabag na rules ay lugi raw siya dahil sa kanya ini-assign ng bako ang may putok na player na iyon. Lugi ako Gerald, may putok si Ibon. Sabi ni Ricky na biglang ikinaseryoso ni Gerald at si Andrew nga nang marinig iyon ay napagtanturing tama ang naamoy raw niya kanina nang ito ang kanyang matapatan. Tiisin mo na lang, atin na ang bola, baka matawagan pa tayo ng delaying. Wika naman ni Valdez at si Ricky nga ay napailing na lang na tumakbo para kunin ang bola mula sa inbounder. Napalunok nga si Mendez nang makitang inaabangan siya ni Ibon. Para maiwasan daw niya ito ay kailangan daw niya ng screen. Sinenyasan nga kaagad niya si Magbuo para bigyan siya. Huminga nga rin muna ng malalim si Ricky at dito na nga niya mabilis na iniwanan ang mabantot na katapat niya. Si Murillo na nga ngayon ang kanyang katapat na inilayo niya mula kay Magbuo. Pero mula sa hindi kalayuan ay makikita ang medyo nauudwang si Marlon dahil sa naamoy nito. Kasunod din ito ay ang pagkakaroon ng double team defense kay Ricky dahil nasa tabi na nga ni Murillo si Ibon. Ngumiti si Ibon na ikinakilabot naman ni Ricky at makikita naman nga si Murillo na parang nagpigil ng hininga habang binabantayan siya. Ang daya ng timbako, gumagamit ng ganitong player. Hangal na nga lang ni Mendez sa kanyang sarili at sa pag-atras niya ay doon na nga napasilbato ang referee na ikinabigla rin ng binata. Stepping the line ang naging violation ni Ricky Mendez at si Andrea ay napaseryoso sa nangyayaring iyon. Dahil nga din kay Ibon, kaya na-paralyze ang playmaking at bilis ni Mendez sa pagpapatuloy ng laro. Sinamantala naman ito ni Neil Velasquez at dito na nga lalo naging maayos ang kanyang playmaking ability. Si Valdez at Salome naman ang pansamantalang namahala sa opensa dahil ipinapasa lagi sa kanila ni Ricky ang bola. Mababakas tuloy sa mukha ni Coach Gibo ang tuwa dahil successful ang kanyang pagpigil sa momentum ni Mendez. Kahit daw medyo nakakatawang strategy na ito, kung ito naman daw ang magpapapanalo sa kanila ay ayos na ayos daw sa kanya ito. Lumipas pa nga ang ilang minuto ng unang quarter at tuluyan na ngang napatawag si Andrea ng timeout para palabasin na muna si Mendez. Wala raw itong ginagawang mabuti. Alam na nga rin niya ang dahilan ng pangyayaring ito kaso akala niya ay ma-overcome ito ni Ricky. Ngunit mukhang hindi raw ito nangyari na ikinainis na nga lang ng dalaga.
Baka sa mukha ni Ricky ang pagod dahil sa kakapigil niya ng hininga. Si Gerald nga ay medyo hindi rin natuwa sa ginawa ng bako dahil parang nawala raw si Ricky sa laro nito dahil sa putok noong si Ibon. Sa tabi nga niya ay makikita naman ang pigil na pagtawa ni na Remiel Lorenzo dahil sa naganap sa loob ng court. Kung iisipin, tagumpay ang pagdepensa ng Botchog na iyon kay Mendez. Seryosong wika nga ni Henrik Ramirez sa kaniyang mga kasamahang nagpigil na lang ng tawa dahil sa naisip nilang tawag sa depensang iyon ni Ibon. Nakakatawa man kung iisipin, pero that defense was very effective against Mendez. Sabi naman ni Mover sa kanyang katabi na si Bon. Sa likuran naman niya ay makikita ang pagpipigil ng tawa ni na Baron. Kuya Baron, ginamit na ng bako ang kanilang secret weapon, ang isa sa pinakamaruming defender sa kasaysayan ng OMPL. Sabi nga ni Romeo at doon na nga napatawa si Von at pati si Tristan na hindi na kaya pang pigilan. Napailing naman nga si Maki nang marinig ang kwento ni Dexter sa kanya tungkol kay Ibon. Ibig sabihin, kapag nakalaban natin ang bako, posibleng gawin din nila yan sa akin? Napatawa naman si Coach Mabs. Good luck na lang Maki. Wika na nga lang nito na ikinalunok naman ni Maki dahil nakita nga niya ang naging epekto noon kay Ricky. 26-16 ang score at may natitira na nga lamang na 2 minuto sa unang quarter. Isang kakaibang paraan nga ang ginamit ng bako laban kay Mendez. At kung magpapatuloy ito, ano kaya ang gagawin ng team ni Coach Andrea laban sa ganitong klase ng depensa? Habot pa tayo, kaso saan tayo pwepesto? Siya namang winika ng isang lalaki sa mga kasama nito sa pagdating nila sa main entrance ng Baku Gymnasium. Mukhang lamang ang team ni Babalo sabi ng isa nang mapatingin sa scoreboard. Siguradong yayabangin tayo niyan kapag nanalo. Ano ba ang ginagawa ni Ricky? Kung sa bagay, first quarter pa lang naman, kung dati nga lamang na ang kalaban na nanalo pa tayo sa huli, hindi ba?